ngayon ang botanya. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Awitin natin ang awit ng Pasko. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala na pinagkaloob mo sa amin lahat, Lord, sa oras na ito, Panginoon, na muli po nakarating kami sa iyong gawain. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya pinagkaloob mo sa amin lahat, Lord. Kaya, Lord, sa umagang ito, Panginoon, hingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo, Ama. Nanawa, Panginoon, mapatawad po kami, Lord. Tao lamang po kami, mahina, marupok. Hey Lord, niling namin sa iyo ang aming kapatawaran sa oras na ito. At ano man ang aming mga pagkukulang na yan, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na mapunuan namin ito, Panginoon.
At kung may masama mang espiritu sa loob at labas ang templong ito, Panginoon, ikaw po ang maghahari sa araw na ito, Panginoon. Itapo mo sa kalaliman ng karagatan. Dahil ikaw lamang, Lord, ang nararapat para sa templong ito, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, sa biyaya na pinagkaloob mo para sa amin lahat at sa mga gawain namin, Panginoon, sa maghapon ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa tulong mo at gabay sa amin lahat, Lord. Na ikaw po, Panginoon, ang aming inuuna, Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan na ipagkakaloob para sa amin ngayon. At ganoon din po, Panginoon. I-bless mo rin, Panginoon, ang magtatapik at ang mag-ibanghelyo sa araw na ito, Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon. Pasuhin mo ang kanilang mga labi para po, Lord, ang kanilang mga isasabi sa iyo sa oras na ito, Panginoon, ay pawang galing sa iyo, Panginoon. Nagmumula sa iyo, Panginoon. E Lord, tulungan mo, Panginoon, ang magsasalita sa kalagitnaan ito, Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon. I-boss mo sa kanyang banal ng Espiritu mula ulo hanggang katalampakan, Panginoon. Dahil sa oras na ito, Panginoon, magpapahayag sila ng mga banal mong salita. E Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ipagkaloob mo para sa amin lahat. At nawa, Panginoon, mapatawad mo kami sa aming mga pagkakakulang sa iyo at pagkakasala. Kaya maraming salamat, Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Kapara sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sa natin kay Santinig. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Diyos Espiritu Espiritu Santo. Santo. Kapara ng sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po, manatili tayo nakatayo. Tawagin natin ating kapatid, Sister Conching Angel. Pagpapala ng Diyos sa sumaating lahat. Amen. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon sa sulat ni San Juan. Pagpapuri sa iyo, Panginoon. Kung ako lamang ang magpapatutuo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang magpapatutuo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. At kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko naman ginaganap. Yan ang nagpapatutuo sa akin na ako'y isinugo niya at ang Amang nagsugo sa akin ay magpapatutuo rin tungkol sa akin. Kailanman hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang titak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay magpatutuo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyo lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang inahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayo makakapaniniwala? Huwag ninyo isipin ako ang nagsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Mrs. na inaasahan ninyo ang siyang naghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniwalaan ninyo si Mrs., ako'y paniniwalaan din naman na sana ninyo. Sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniwalaan ang mga sinulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko?
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Muli, una sa lahat, magandang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa banal na Espiritu Santo, sa mahal na Inang Birheng Maria, sa ating lahat, lalo na sa ating elders, Kay Baby Guzman, patuloy na gumagabay, pumapatnubay sa atin. Siya ang ginagamit ng ating Panginoon. Magandang umaga, magandang umaga rin sa ating lahat, mga kapatiran ko kay Kristo. Good morning. Magandang umaga po. Ang ating Ebanghelyo ngayon, mga saksi para kay Jesus. Tayo ba saksi rin tayo sa Kanya? Saksi rin ba tayo ng ating Panginoon Jesus? Amen. Kaya tayo lahat, dahil sa Ebanghelyo ngayon, ay talagang sabi nga, ang Panginoon Jesus ay sinasabi nga, wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. So, ang Panginoon Jesucristo ay siya ang sinugo ng ating Diyos Amang nasa langit. Na siya lang din ang pinaniniwalaan niya. Nasabi nga, ang Ama ay kilala ng kanyang anak at ang anak ay kilala rin ng kanyang Ama. Amen ba? Kaya so, sa ating Ebanghelyo, kaya sabi nga ating Panginoong Jesucristo pala, ang Ama nagsugo sa Kanya. No? So, ibig sabihin din naman ng ating Panginoon, kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ng akin sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. So, ganun din tayo. Kung ang Panginoon Jesucristo ang sinugo ng Diyos Ama, tayo rin naman ang Panginoon Jesucristo rin ang tumatawag na sa atin upang tayo ay lumapit na sa Kanya. Tinatawag na tayo ng ating Panginoon. Diba yung salita na niya, yung sinabi ang Panginoon dito eh. Ano ba yung sinabi ng ating Panginoon? Dapat maniwala rin tayo sa ating Panginoon. Kung tayo susunod, kung tayo naniniwala, nagtitiwala na ang Diyos Ama ay sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Dapat maniwala rin tayo na ang Panginoon Jesucristo talaga ang nagbibigay sa atin lahat ng kapatawaran sa ating lahat, kalakasan lahat. Isinugo ng Diyos Amang nasa langit ang kanyang bugtong na anak upang tayo lahat ay hindi mapariwara, hindi makakagawa ng kasalanan, no? So, sa ating Ebanghelyo, ganun nga ang ng Ama. So, tayo rin, bilang mga tinawag na rin tayo ng Panginoon, dito sa kanyang banal na piging, ay kailangan ay maniwala rin tayo sa Kanya. Kung ano man ang patutuo ng mga tao tungkol, sabi nga niya, si Juan Bautista ang nagpapatutuo. Pero sabi niya, mayroon pang ngunit may iba pang magpatutuo tungkol sa akin. Ang totoo ang kanyang sinasabi. So talagang yung mga tao na talagang kinikilala talaga ang Panginoon Jesucristo na siya ang tanging isinugo ng Diyos Amang nasa langit, no? Pero sabi ngunit mayroon mas higit na nagsasabi o
nagpapatutuo tungkol sa Ama, tungkol sa Anak. Dahil wala nga naman ibang ng paniniwalaan natin, kundi ang Diyos Ama na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, no? Para sa mga kasalanan natin na nagagawa. Sabi pa nga dito ni Juan, sabi niya, ang Panginoon, sabi niya, hindi na kailangan ko patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ang parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. Kayo'y ay sandaling nasisiyahan sa kanyang liwanag. Yes, mga kapatid. Sa sandaling mayroon tayong masinag na liwanag ng ating Panginoon. Nagagalak tayo, diba? Yung liwanag na yun yung mga pagpapala, yung mga biyaya na pinagkakaloob na ating Panginoon sa bawat isa, sa kanyang mga anak na sumusunod, na naniniwala sa kanyang mga salita. Amen ba? Yes. Lahat na naniniwala sa salita ng ating Panginoon, talagang yun ay mga biyaya at pagpapala ang atin naman din tatamuhin. Aasa tayo na ang Panginoon lamang ang makapagbibigay sa atin lahat niya. Yung patutuo na yan ng isang tao, sabi nga, ang Ama at siya kong namang ginagawa, iyon ay nagpapatutuo na ako, sinugo niya. So, ang Panginoon Jesus talagang wala siyang pinararangalan, kundi ang Diyos Amang nasa langit na nagsugo sa Kanya. Ganon din ang Ama, no? Pinararangalan din niya ang Kanyang bugtong na anak na nagpapatutuo rin tungkol sa Kanya. Yung Ama, pinararangal niya ang Kanyang anak. Ganyan din yung anak, no? Pinangangaral, parang pinaparangal natin ang Diyos Ama sa bawat isa. Sa Kanyang mga salitang ating naririnig. Kaya tayong lahat na nakakaalam na nakakarinig na sa salita ng ating Panginoon, ay dapat lamang tayo na makinig, maniwala sa mga patutuo ng mga tao tungkol sa ating Panginoon Jesucristo, sa tungkol sa Diyos Amang nasa langit. Amen ba? Dahil hindi ang taong hindi naman magpapatutuo yun ng hindi totoo. Ganyan din si Mrs., di ba? Siya nga nagsulat, siya nga nagpapatutuo tungkol sa Diyos Ama, Diyos at sa Panginoon ni Jesucristo, si Mrs. Kaya sabi niya, dapat lamang na sundin natin yung mga kasulatan na ginawa ni Mrs., di ba? Ayan, sabi niya, walang pitak sa iyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Andun yung wala pa rin, yung mga tao na kulang pa rin sila ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ngayon sabi nga niya, kung mayroon mang tao na nagsasabi tungkol sa kanyang sarili, ayun ay pinaniwalaan natin, pinakikinggan natin. Ayun pa kaya ang salita ng Diyos Ama, yung kautusan o kasulatan na kailanman ay lagi niyang binibigay, tinuturo niya sa atin. Dahil ang Diyos Ama talagang, kay buti-buti talaga ng Panginoon eh. Andiyan tayo na talagang, kahit talaga, binibigyan tayo ng aral. Sa pamamagitan ng Kanya mga buhay na salita, kung yun ay ating binabasa, iniintindi, kay buti-buti talaga ng Panginoon, Lalo na kung gano'n na nananalig tayo, nananampalataya sa Kanya. Di ba sabi na niya,
ang nananalig sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mapapariwara. Amen? Totoo, dahil siya lang talaga umagapay sa ating lahat ng Diyos Amang nasa langit. So, sana anuman mga natin salita ng ating Panginoon, dapat natin lahat paniwalaan. Lahat ng patutuo ni Juan, ni Mrs., dapat din natin manalig. Sumampalataya tayo sa mga salita o kautusan ng ating Panginoon. Upang sa ganon na hindi tayo mapapariwara. Upang sa ganon ay makamit din natin yung buhay na hinahangad natin, buhay na walang hanggang. Amen. Kaya Diyos lang talaga ang magbibigay sa atin, hindi yung mga saan man, mga sikta, mga tao na nagbibigay na sila ganon, ganito. Hindi tayo dapat sumampalataya o manalig, makinig sa kanila mga salita na kanilang binangaano sa ating Diyos na buhay. Amen ba? Na sila akala nila, sila lamang na ang makapangyarihan, no? Ayan, di ba nga, yung iba nga, yung mga Israelite, di ba sabi nga dito, sabi nga, ng mga Israelite, sinabi nga na sila, sabi ng Panginoon pala, ang bawat ng mga Israelita, parang na sila diba yung gumawa sila ng guyang tanso na yun na yung ginudiyos nila, yun na ang sinasamba nila, yun na yung hinahandugan nila, diba yung mga Israelita. Kaya ang Panginoon Hesus nagsabi, inutos niya kay Moses na yung mga iniwan niya sa Egypto ay nandun, kailangan puntahan mo na sila kasi sila ay patuloy na gumagawa ng masama, sabi niya. Gumagawa sila ng yung guyang ginto na yun ang kanilang sinasamba at pinarangalan nila. So, patuloy ang paggawa nila ng masama. Kaya ang Panginoon, inutusan niya si Moses na puntahan mo mga iniwan mo sa Egypto dahil sila ay patuloy na gumagawa ng masama, sabi ng Panginoon kay Moses. So tayo rin lahat pag ganun na, hindi na tayo dapat na gumawa pa ng hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon para di rin niya tayo punain na tayo, hindi rin tayo pagsabihan na patuloy tayong gumagawa ng masama tungkol sa Kanya. Amen? Andun lang yung lagi natin na pagsunod, pananalig sa Kanyang mga kautusan, sa Kanyang mga salita. Manalig lamang tayo, sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Upang tayo ay hindi tayo mapapariwara. Sa pagsunod natin sa ating Panginoon, upang makamit din natin yung hinahangad natin, yung hinahanap natin, na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Nasasabit din ako ng kasi sa ibang simbahan, ayaw nilang magpalakpak. Bakit ganun? Sabi ko sa loob ko, magpalakpak ako dahil sabi ko sarili ko, charismatic ako Sabi ko parang inaano lang yung kamatayan, yung parang inaano lang paghihirap ng ating Panginoon. Kasi sa mga simbahan, yung pagpalakpak, parang iba ang intindi nila. Kaya pag kayo palakpak kayo, nagsimba ako doon. Meron yung gano'n na siguro tao ng simbahan, sabi niya, parang sininyasan na huwag magpalakpak. Ano ba talaga kako ang totoo? Sabi ko, bakit ba ayaw magpalakpak yung mga tao? So, andun na yung andun na yung isang inano ng Panginoon dito na kailangan ang kanyang mga salita na kanyang binibitawan, sinasabi sa atin, mga kautusan niya, ay dapat lamang natin na paniwalaan, no? Para sabi nga, maniwala tayo, sumunod tayo sa kanyang kautusan upang tayo hindi mapariwara. Sabi niya nga rito. O manalig tayo,
upang manalig tayo, lumapit sa, sabi nga ng Panginoon pala, lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggang. Amen. Ang galing ng Diyos talaga, no? Kung anin mo talaga ang kanyang mga kautusan, nakakagalak. Lalo na parang share na lang to. Nagalak na naman ako kasi sa hiniling ko sa kanya, sa pag-ano ko doon sa probinsya nung Lunes, pumunta ako doon kasi mayroon akong dapat paayusin na ano. Pero hindi pumunta ako doon na parang ganang akin lang, kundi talaga si Lord pa rin, siya pa rin, sa Kanya pa rin ako umasa. Ako walang magagawa, pero ang Panginoon, sa pupuntahan ko doon, siya ang aayos, may magagawa ang Diyos. Siya aayos, ano man mga problema na yan, nanalig ako na hindi niya ako pababayaan. Amen. So, galak na naman yung puso ko. Dahil yung iniisip ko na mangyari, talagang hindi nga ako pinabayaan ng Diyos. Amen. Kumbaga sa ano ako sa mga anak ko nung ganun na gusto ko pumunta doon. Buti na akay ko yung panganay ko at saka yung isang anak ko. Dahil para bang nagkaano sa isip ko bagtulot ako na umuwi. Baka may mga ganun-ganun salita na dumarating na sa akin, ang gagaling sa mga binayo ko. Baka pagdating ko ako doon pagtulong-tulungan na nila ako. Pero hindi ako nagdala sa takot, na basta nanalik ako, na malinis ang pudi ko na uwi doon, malinis ang puso ko na uwi doon para maayos lang na yung hindi na tama na ginagawa nila. Sabi ko, Lord, samahan mo ako. Lahat ito matagal na ito na linuloko nila ako, pero sa pamamagitan mo, Panginoon, lahat yan may aayos mo, lahat may tatama mo. Salamat sa Lord, kay Lord, salamat sa Diyos. At naayos din yung singaloto, mga kaguluhan na yun. Nalaman ko yung pinagagawa nila, pero hindi ako nag-react, hindi ako nagalit. Kundi sabi ko na lang, Lord, thank you. Lumabas lahat ng katotohanan, lumabas lahat, nalaman ko lahat ang kanilang pinagagawa. Na malapit na pala naman, mawala na naman ako ng lupa. Ibibinta na naman nila pala, no? Kaya pala wala nang natatanggap ko na ani o parti ko sa mga ani. Pinapusturan nila pala yung lupa ko sa ibang tao. Sila na ang may-ari ng lupa ko. Sila na ang tumatanggap. Ganun pala. Pero naayos na, salamat kay Lord. Naayos lahat. Bago ako umalis doon, talagang naisaayos ko lahat. Amen. Ay, buti-buti talaga ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, sabi ng anak ko, Inay, iwan na ba natin yung ano? Sabi ko, oo, matitikas na yan. Huwag ka muna magpapasok, huwag ka muna sabihin mo sa kanila na huwag muna sila gumawa. Uwi mo na tayo, hindi maari anak na hindi ako uuwi. Sabi kong ganun. Magpagamit ako kay Lord. Sabi ko, para sa ganun kita mo, mga kahilingan ko, answer prayer agad. Amen. Palapakan natin. Kaya doon ako nagagalak talaga, nagagalak, nasisiyan ako sa pamamagitan ng nakikita ng Panginoon kung gaano naman ako talaga. Bagamat mga ako sa mga salita niya, pero nagpupumilit din ako talaga na matuto at makasunod sa Kanya. So ang Panginoon alam ng Diyos, talaga na wala yung paimbabaw, wala yung ano yung, kundi totoo lahat ng inaano ko. Kaya tingnan mo, siya talaga na magitan sa mga pag-ayos namin ng mga salitaan. Namagitan talaga siya na yun ang hiling ko, Panginoon, hindi ko kaya ito. Ngunit kung ikaw mamagitan, pang mamangunan sa mga usapin na ito, magtatagumpay ako. Sabi ko, amen, palapakan natin natin. Maraming salamat sa ano na yun. At naayos na. Ibibigay ho naman natin sa ating kapatid, kay Sir Baby Guzman ang magtatapi.
buhay na patuloy may pinahiram sa akin. Kaya ako narito sa iyong harap. Panginoon, wala akong alam pa ang aking kaisipan. At patawarin mo ako sa lahat ng aking mga sala. Sa lahat ng mga nagagawa kong pagkukulang. Sa isip, sa aking sinasalita at sa aking ginagawa. Patawarin mo ako, Panginoon. Marami kong pagkukulang sa iyo, Panginoon. Pero narito ako, Lord, nagpupumilit na makasunod. Nagpupumilit na makapaglingkod sa iyo. Sa abot ng kakayahan na ipinagkakaloob mo sa akin. Sa abot ng kalakasan na ibinibigay mo sa akin. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy mo akong gamitin instrument upang maibahayag kita sa maraming tao, Panginoon. Sa lahat ng nakikinig sa oras na ito. Nawa, Panginoon, patuloy mo akong pangunahan. Ikaw ang magsalita sa akin sa oras na ito. Patuloy mong gamitin ang aking labi, ang aking bibig, ang buong pagkatao, Panginoon. Sabi mo nga, Lord, isisigaw kita, Panginoon, sa gitna ng asong gubat, Panginoon. At sabi mo nga, Lord, sa katotohanan lamang kami makakalayan. Kaya, Lord, maraming salamat sa mga buhay mong salita na patuloy pinararating sa amin lahat. Tunay nga na makapangyarihan ka, Panginoon, wala kaming maililihim sa iyo. Kilala mo kaming lahat kung paano mo kami tinawag sa aming mga pangalan. Alam mo ang aming ginagawa. Taguman ito, Panginoon, o hayan, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya ngayon, Lord, maraming salamat. Maraming salamat. Gamitin mo ako, Lord, sa oras na ito. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach up and touch the world with your love. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay po tayong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparang sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin. Muli po isang magandang umaga sa ating Panginoon, sa ating malay ng Birhen, sa kabanal-banal ng Espiritu Santo, sa lahat po ng narito at ganoon din sa lahat ng nanonood sa aming online. Magandang umaga po sa inyo at patuloy naming binabati ang lahat ng lugar na aming hinahayuan. Ganon din ang aming spiritual director, Father Melvin Castro. Magandang umaga po. At sa lahat ng nararating ng tinig na ito, magandang umaga sa inyong lahat. Hindi ko man mabanggit ang lahat ng inyong lugar, ang mga pangalan. Patuloy namin kayong binabati at nawa patuloy kayong sumubaybay sa ating gawain araw-araw dito sa ating Mother Unit. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang ating pong topic ngayon, ano ang kalooban ng Diyos para sa buhay ko? Minsan nagtatanong tayo, pagka marami na tayong problema, ito ba yung kalooban ng Diyos para sa akin? Naglilingkod naman ako, marami kong ginagawa para kay Lord. Pero pag nagkakaroon ng failure, minsan nagtatanong tayo sa ating Panginoon. Pero hindi ganoon ang ating Diyos, o ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Sabi nga, nakamamanghang isipin ang mga salitang ito ay unang ibinigay sa mga mamayan ng Israel sa pamamagitan ng propetang si Jeremias.
Noong nagdurusa sila matapos i-exile at lahat ng kanilang plano ay lumipas ng hindi natutupad at para bang wala na silang pag-asa. Ngunit ang pangakong ito ay hindi lamang sa kanila, kundi para sa milyong-milyong tao. Tayo yun na umaasa sa kalooban ng Diyos. Kung ang Diyos ay may will para sa aking buhay, bakit parang napakahirap malaman din? Di ba minsan, pagka hindi pa dumarating yung gusto natin, parang sabi natin, parang hindi naman ako naririnig ng Diyos. Diba? Parang bingi si Lord, di ba? Parang nandun yung pagtatanong. Sabi nga, gaano ba ito katiyak? Ano ang mangyayari kung pumili ako ng isang bagay na hindi gusto ng Diyos para sa buhay ko? Bakit kaya parang mas klaro ang will ng Diyos para sa ibang tao kaysa sa akin? Kasi minsan, yung iba, bakit sila nasa kanila lahat, diba? Patuloy silang pinagpapala ng Diyos kahit hindi naman sila naglilingkod kay Lord. Kasi minsan nananaghili tayo, diba? Totoo naman yun. Paano ko malalaman kung ang isang bagay na pipiliin ko ay talagang nais ng Diyos para sa akin? O isang bagay lang na gusto kong gawin? Pero isang pinakamabigat na aspeto ng buhay ng tao ay yung katotohanang kailangang mamili. At ang pipiliin natin, ang lilikha ng ating destiny. At kung minsan, ayaw nating magkamali. Di ba totoo yun? Amen. Minsan, pumili na tayo ng gusto natin. Saan na ba talaga ako? Dito na ba talaga ako? Di ba? Minsan, ganun, di ba? Parang hindi naman ako para rito. Di ba minsan? Pagka meron sa isip na, pag may failure, may gulo, parang sasabihin natin, parang hindi yata ako dito. Nagkamali ba ako ng pagpili na sinamahan ko? Hindi. Tayo yung nagkakamali. Kasi, minsan, parang hindi natin kaya. Kaya minsan, lagi tayo naghihinag-peace, nagtatanong tayo kay Lord. Amen? Amen. Sabi nga sa Roma 12:2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May mga plano ang Diyos para sa atin. Pero hindi ibig sabihin na gusto ng Diyos na siya ang gumawa ng lahat ng desisyon para sa iyo. Marami tayong plano na minsan pumapalpak, pero namang plano na nagtatagumpay. Pero hindi lahat si Lord ang magdidesisyon. Diba? Binibigyan tayo ng will ng Diyos para magdesisyon kung ano ang makapubuti. Kung mahalaga ang will ng Diyos para sa ating buhay, bakit hindi niya sinasabi ng diretsahan? Di ba minsan, sinasabi natin, Lord, sabihin mo na nga din totoo kung paano ba, ano ba talaga yung gagawin ko, di ba? Hindi diretsahan. Sabi nga, kadalasan tayo nagdarasal ng taimtim upang malaman ang will ng Diyos. Kapag kumakaharap tayo sa isang pinaka-importanting mga desisyon, madalas tayong nabibigo. Kapag sa kabila ng matitinding dasal ay tila tahimik ang kalangitan, pagdating na sa ganitong usapan, pakiramdam natin mali ang ating panalangin o hindi ginagawa ng Diyos ang dapat niyang gawin. Parang no? Parang si Lord yun. Lord, ikaw yung medi-pray siya eh. Parang ganon. Di ba minsan maraming tao sinisisi ang Diyos, di ba? Pagka failure ng buhay niya, tayo yung pumili nun eh, di ba? Kaya ka nagkamali kasi yun ang pinili mo. Kahit pag totoong gusto nating malaman ang kanyang kalooban para sa ating mga buhay, ang pangunahing kalooban ng Diyos para sa atin ay ang maging kahanga-hanga tayong tao. Yan. Dapat pala kahanga-hanga tayo. Isang tao na mayroong karakter ni Jesus. Kamukha ni Jesus. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Kamukha ni Jesus. Kamukha ba natin? Ito ang pangunahing kalooban ng Diyos sa buhay natin. Walang pagsubok ang makapipigil dito. Kaya naman,
ang mga salita sa Biblia tungkol sa will ni Lord ay kadalasang tumutukoy sa karakter na dapat ay mayroon tayo. Number 1, nais ng Diyos na sa pamamagitan ng iyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang mga kamangmangan. Sabi sa 1 Pedro 2:15, sapagkat ibig ng Diyos na pabulaanan ng inyong wastong pamumuhay ang sinasabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan. Ang salita ng Diyos. Salamat natin ang Panginoon. O, diba? Totoo naman eh, yung binasa nga kanina, diba? Alam na nila yung utos ni Lord, diba? Tumalikod lang sandali yung leader nila. Gumawa na sila ng guyang ginto, diba? At yun ang sinamba nila. Lahat naman tayo, alam natin kung ano yung gusto ng Diyos, diba? 10 nga yun, naging 2 na lang. Pero talagang minsan hindi natin nagagawa. Kasi dinadaig tayo ng tukso. Dinadaig tayo ng problema. Dinadaig tayo ng mga sakit. Kaya kung minsan, Lord, sorry ha, gagawin ko na yung gusto ko. Yung gusto mo yung gagawin mo, hindi ang gusto ng Diyos. Amen. Minsan, wala kang pera. May mag-aalok sa'yo, sama ka sa amin saan? Sa rally. Di ba may bayad? Di ba? Sama ka sa amin, magkakaroon ka ng bigas. Kaya lang, ibang sekta yun. Eh, di ba sasama ka? Gusto mo magkapera. Kasi gusto natin magkapera, kaya minsan may will na ang Diyos sa atin, sumisemplang tayo kasi pumipili tayo ng hindi dapat. Kasi nandun talaga yung sagot eh. Kaya lang, ano sasabihin natin sa bandang huli? Lord, sorry ha. Kasi kailangan ko ng pera. Diba? Sa pera, may pagpapalit natin yung ating pananampalataya. Marami naman talagang gumagawa nun. Pero kung meron kang isang buhay na pananampalataya, kahit ano ang mangyari, sabihin mo, Lord, kumilos ka sa oras na ito. Kikilos ang Diyos, diba? Kasi yung pananampalataya mo nandun. Pero pag sinabi mo, Lord, tao lang ako, pasensya ka na. Kasi ang hina nung pananampalataya mo. Pero kung malakas, kikilos ang Diyos sa buhay mo. Totoo yun, diba? Sabi nga ni Sister Conching, diba? Ora-orada, diba? Nag-uusap lang tayo nung linggo, bigla yung umuwi, diba? Uwi na ako. O diba, bigla siya umuwi kasi yun ang plano ng Diyos para sa kanya. Amen? Talagang ang hirap. Yung nandito ka sa gawain ng Panginoon, gusto mo tuwid na landas, diba? Pero minsan mahirap. Maraming tukso. Kaliwa kanan yung tukso. Sabi ng kanan mo, gawin mo yung dapat. Sabi naman ng kaliwa, kayo nangangailangan ka nga ng pera eh. Gawin mo na yung... Oo. Excuse ka na dyan, di ba? Sige, sundin mo. Di ba, magganon, ang daming tukso. Kaya tayo yung mamimili. Kaya pagka pumalpak, kasalanan mo yun, hindi kasalanan ng Diyos, di ba? Kailangan yung mataimtim na panalangin para sa ating Panginoon. Sabi sa 1 Thessalonica 5:16 hanggang 18. Magala kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Jesucristo ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Palakpakan. Kaya nga, di ba, lagi tayo magpasalamat. Maliman, nagkamaliman tayo, pumalpak yung desisyon natin, pero yun na inaakala mong makabubuti dahil yun ang utos ng Diyos, di salamat sa Diyos. Kung sa ngayon, minsan, nahihirapan tayo, kulang sa pera, kulang sa maraming bagay, di ba? Eh Lord, thank you, di ba? Yung pag-thank you mo lang kay Lord, tutugon na si Lord, di ba? May problema ka ngayon, Lord, salamat. May problema na. Kasi minsan di tayo marunong magpasalamat, papasalamat ka lang pagka puro maganda. Oo, di ba? Kahit pangit, thank you, Lord. Yes. Dapat merong ganun, Lord, thank you. Kahit hindi nagtagumpay yung gusto ko, maraming salamat. Siguro sa susunod, ibibigay mo na yung hinihiling ko. Amen? Kasi naman, ang listahan ng kahilingan natin, napakarami. Di ba? Para ka na shopping o nag-grocery. Andun lahat yung listahan. Lord, ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko mangyari. Di ba? Gusto ko asawa na mabait. Di ba? Gusto ko asawa na hindi lasenggo.
Eh kaso napangasawa mo, lasenggo na, sugarol pa. Lulong pa sa sabong. O diba? Ano, intiman ngayon yan eh, no? Eh kasi nga tukso ni Satanas siya. Diba? Kala lang ng tao, diba? Yung bata, itong taon. Ano na sa sabo? Biro mo yung pati anak, bibenta mo, diba? Hindi nagawa ng ano yun eh, natural na tao. Gawa ng diablo yun. Kaya lang, wala na siya sa ano, sa wisyo. Kasi nalimutan niya ng manalangin. Kaya yung panalangin, mag-isa yun. Pagka mapupunta ka na sa tukso na nanalangin ka, kahit hirap na hirap ka sa buhay, tuturo ng Diyos ang tamang landas. Amen. Tuturo yun eh. Kasi hindi nila alam yun, nabulagan na sila kasi dahil sa wisyo. Amen. Amen. Dati, ang number 1, drugs. Ngayon, Sabong. number 1 na sabong. Pati babae sa sabong. Kaya nga, tingnan mo, nawawala pa sila ngayon. Di ba yung nagdadrugs, nawawala sa sarili. Pero yung nagsasabong, nawawala na sila. Namamatay. Diba? Pinatay. Oo. Kaya hindi natin alam. Ang daming tukso, ang daming bisyo ngayon. Diba? Pero kung wala tayo sa Panginoon, siguro, sasabihin natin, okay lang yun kasi nahihirapan sila pero hindi okay. Amen. Sabi sa 1 Thessalonica 4:3, ibig ng Diyos na kayo magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Ang salita ng Diyos. O diba? Ibig ng Diyos na kayo magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Pero hindi, diba? Ang tao, hindi nagpapakabanal, kundi lumalapit sa kasalanan, sa kahalayan, diba? Kasi yun ang ano eh, yung naturalesa ng tao, diba? Kasi nakaharap sa maraming tukso. Eh pagka wala kang Panginoon na sinusundan. Dali ka matukso. Kaya nga eh. Kaya konting kalabit lang sa'yo ng kalaban, Wala. todo bigay ka na, diba? Kaya maraming salamat kasi tinawag tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. May tukso man dito, hindi tayo Napipigil napapadaig. Oo, kasi alam natin yung masama at mabuti. At alam ko naman, wala nang may bisyo rito. Meron pa ba? Diba wala na. Ewan ko lang sa iba kung may bisyo sila, kung nagbibingo pa sila, nagsusugal pa sila. Eh kasi dito, banal tayo. Kung nasa gawain ka ni Lord, di ba, magpakabanal ka. Sabi nga, gumawa ka na ng gusto mo, Lunes hanggang Sabado, pero pagkalinggo, magpakabanal ka naman, magsimba ka naman, di ba? Kaso ang tao, kahit pakisimba, nakalimutan na, di ba? Kaya nalululong sila sa maraming bagay. Amen? Amen. Sabi sa Colosas 1:9 hanggang 10. Kaya mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa sa Diyos. Kaya nga di ba? Narinig na natin ang tinig ng Diyos, kaloob ng Espiritu Santo, pero minsan, matigas pa rin yung pupote natin. Di ba? Araw-araw naririnig mo yung tinig ng Diyos, araw-araw binabasa mo ang salita ng Diyos, pero kung minsan umiiran yung katigasan ng loob. Totoo, di ba? Pagka wala ka talaga sa Panginoon, dadaigin ka ng kasalanan. At gusto mo yung mga kalugod-lugod na yung kalugod-lugod na gawa ng diablo, pero hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kailangan daw mamuhay tayo sagana tayo sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Amen. Sagana ba tayo sa mabuting gawa? Hello? Hello? Yung choir namin, hello? Siguro sabi, ito na naman to, nakita na naman ako. Diba? Kasi pagka sagana ka sa mabuting gawa, hindi ka iiwan ng Diyos eh. Amen. Tsaka talaga totoo yung sinasabi ni Sister Kunchi. Pagka yung, meron kang dapat gawin na mayroong bubulong sa'yo, totoo yun. Ganun yung gawin mo para hindi ka mapahamak. Totoo yun. Nagsasalita talaga ang Diyos. Kaya lang, minsan hindi naririnig yung tinig ng Diyos kasi daldal tayo ng daldal. Tayo lagi yung salita ng salita.
Pero dapat minsan nananahimik din tayo. Lord, ano ba talaga yung gusto mo? Hintayin nyo, may sasabihin ng Diyos eh. Papasok lang sa isip mo. Totoo yun. Kasi ayaw na tayong mapahama. Gusto niya, nandito na tayo, magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Amen. Amen. Kaya kung minsan nahihirapan ng katawang lupa, nahihirapan ng ating isip sa pagsunod sa Panginoon. Yun ang will niya. Yung mahirapan tayo kasi pag hindi ka na nahihirapan, mawawala lahat yung Espiritu ng Diyos sa atin. Amen. Kaya maganda rin yung may hagdang kang inaakyatan ng mataas. Isipin mo lang, papunta na ako sa langit. Diba? Oo, totoo. Tumanaw tayo sa langit. Dapat lagi nakatanaw sa langit, di ba? Eh pag lagi sa baba, puro, makikita mo dyan, puro puro tukso. Kaya kailangan lagi tayo nakatanaw sa langit. Amen? Kaya yung nahihirapan tayo, pero yung iba, bumabaksak lagi sa test ni Lord, di ba? Konting hirap lang, ayaw na. Konting problema lang, ayaw na. Di ba? Nagsalita si Lord sa akin, nanap ko pa yung tao. Sino kaya yun? Tao hinanap ko. Totoo kasi yun eh. Pagka kinakasihan ka ng banal na Espiritu Santo. Hanap ko Meron kang talaga. maririnig na salita. Ako, minsan, naririnig ko, pero wala namang tao sa akin. Oo. Kaya Kung sino yung hanap ko. may tao ba? Sabi niya, kung sinanay talaga, walang tao, tayo lang dalawa rito. Kasi parang naririnig ko, meron tumatawag sa pangalan niyo. Kaya paano ka gagawa ng masama kung laging mayroong tumatawag sa'yo na nagpapaalala? Amen? Kasi yung paalala ng Diyos mo. Kasi baka mamaya, naiinis ka, nagagalit ka, nagtatampo ka, pinapaalalahanan ka ng Diyos. Amen? Dapat meron tayong ganun. Kaya kung naririnig nyo, sabi nyo, ano yung multo? Ano sasabi? Lord, ikaw ba yan? Di ba? Minsan sasabihin din natin, Lord, ikaw ba yan? Ano ba yung nais mo? Ano ba yung gusto mo? Para lagi siyang nagsasalita sa atin, di ba? Eh kaso ang tao matatakotin, di ba? May naramdaman lang ng hangin. Parang May multo. may humawak sa kamay ko. Totoo Oo. yun. Minsan mararamdaman mo may humawak sa balikat mo. Habang nagdadasal ka, may hawak sa balikat mo. Totoo yun eh. Kala mo lang di ba mapapalingon ka? Yun yung paghawak ng Diyos sa atin. Kaya bigla. Amen. Kaya nga, palakpakan natin si Lord. Sabi nga sa Efeso 5:15 hanggang 17. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga magmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talaga namang masama ang takbo ng daigdig ngayon, di ba? Hindi natin alam. Dumi na ng gobyerno. Oo, marami na kasi nung Kabila-kabila, di ba? Ang bilihin natin ngayon, hindi na normal. Di ba? Grabe ang Kaya nga. taas. Paano pa? Ano pa yung darating? Grabe ang taas. Tapos, may gera pa. Yung taas, Gasolina. pumuputok pa. Grabe. Di ba? Pagka inisip mo talaga lahat yan, parang mawawarak yung kaisipan mo, di ba? Pero kung nananalig ka sa Panginoon, Lord, ikaw na bahala, di ba? Kung ito na ba yung oras, ano ba magagawa namin? Pero sana hanggang dumating yung oras namin, nandyan pa rin kami kasama kapatid namin. Amen. Sana hindi kami masiraan ng loob. Na kahit dumaranas kami ng kahirapan, ikaw pa rin yung Diyos na aming pinaglilingkuran. Hindi kami matukso. Kasi ang daming tukso eh. Talaga naman napakarami. Lalong-lalo ngayon. Uso ngayon yung mga bigay-bigay, di ba? Mga bigay-bigay, di ba? Tukso na yun eh. Di ba? Pero mo, meron pang ATM. ala naman. Wala naman laman. Kasi tuloy na sarili mong eh. Oo. Sa dami. Tawa nga kami doon eh. Meron kami kapatiran. Ba't wala si ganun? Wala si ganito. Nung tinanong namin nung nakaraang Lunes, tumatawa, ayaw umamin. Bakit wala? Kasi na pasensya na, pumila kami doon. Saan?
Kasi binigyan kami ng ATM. O may laman naman. Wala. Wala pang laman eh. Pang nanalo. Tsaka magkakaroon na. Ano ba yan? Sabi ko, inaksa niya yung panahon niyo. Meron ganun na. Pero may ATM na ngayon ha. Ang utak, ATM. Eh kung pera yun, eh okay pa eh. Pero ATM mo lang laman. Hindi ka sigurado. Hindi na, wala naman. Gusto ko napakarami raw tao pumila. Nagkakagulo. Kasi nagbibigay, ang laman daw ng 10,000. Nung pala walang laman. Diba? Iba-iba ang paraan. Sabi nga, para-paraan lang yan. Diba? Para-paraan lang yan ng Diablo. Para kung sumunod ka, eh di. Wala na, talo ka na, diba? Iniwan mo na yung gawain ni Lord, pumila ka rin, nakipagsisikan ka rin. Kaya nga sabi nga, nangangahulugan ito na kailangan kong baguhin ang ating paraan sa pagtingin sa buhay. Hindi tayo dapat matakot sa failure. Hindi na kailangang matakot tayo sa mga pagsubok. Tatakot pa ba tayo? Dami nang ang pagsubok. Nangangahulugan rin ito na kailangan nating baguhin ang pagtingin sa ating mga sarili. Hindi tayo dapat malimitahan ng ating kababaan at kahinaan. Ang Diyos ang nagnanais sa atin na maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang nakakaalam kung gaano tayo kaliit at kahina. Amen? Alam ng Diyos kung mahina ka, di ba? Alam ng Diyos kung marami kang problema. Alam naman niya yun eh. Kaya lang, tinitignan pa rin tayo ng Diyos kung paano tayo susunod. Sa kabila ng kahinaan mo, problema mo, tinitignan niya kung anong gagawin natin. Kung magiging tapat pa tayo sa Kanya kahit naghihirap na tayo. O, eh kung hirap na tayo, wala na tayong mabili ng pagkain. O, maglilingkod ka pa rin ba kay Lord? Walang-wala ka na? Pupunta ka pa ba rito? Baka sabihin natin, anong gagawin ko doon? Wala nga kaming makain eh. Wala nga kaming pamasahe, pupunta pa ba ako? Wala nang pambili ng bigas, walang pagkain. O, di ba? Isang pagsubok yan para sa atin sa panahon ngayon ng krisis pang kabuhayan. Amen. Pagsubok pa rin yan. Pero sabi nga, pumasa ka sa Diyos ang mabuti gawin. Diba? At ikaw, ano mananatili sa iyong lupain. Diba? Diba kanta yun? Diba? Pag umasa ka sa Diyos, siya ang bahala. Efeso 4:15. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, nagiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Ang salita ng Diyos. Sabi niya, kaakibat ng will ni Lord para sa buhay natin ay ang kanyang intensyon na gamutin ang iyong initiative at creativity at curiosity at matuto tayong tumanggap ng responsibilidad na may grace at poise sa madaling kailangan pala pagka maraming mga kapalpakan, may responsibilidad tayo. Kailangan yung pagsunod mo, may grace pa rin at may poise, di ba? Kailangan nagugutom ka na, may poise ka pa, di ba? Pakita mo kay Lord na hindi ka nang hihina sa kabila ng wala ka nang makain. May grace ka pa rin, di ba? Naka-poise ka pa rin, nakumanta, di ba? I love you, Lord. Kakanta ka pa pa ng I love you, Lord. Pero yung chan mo, sabi ng chan, alam mo, hindi pa nga ako pumakulong. O, hindi kanta ka pa uli, I love you. Diba? Mabubusog Diba ka pag may na. problema, talagang kakantahin mo yung I love you, Lord. Yun lang ang kakantahin mo paulit-ulit. Amen? Eh kaso di ba bumabaksak tayo. Sabi nga, sa madaling sabi, ang pangunahing kalooban ng Diyos sa iyong buhay ay hindi ang iyong ginagawa. Ang pangunahing kalooban ng Diyos sa ating buhay ay ang pagkakaroon ng excellent character. Yan. Excellent character. Kagalang-galang na buhay. Yan. At banal na pag-ibig. Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos sa buhay mo ay kadalasang nakasalalay sa iyong pagdedesisyon. Minsan hihingi tayo sa langit ng direksyon at sasabihin sa atin ng Diyos, kahit ano ang piliin mo, di ba sabihin ni Lord, kahit ano piliin mo, hindi sa wala siyang pakialam, tayo yung mamimili. Sabi nga, mas interesado ang Panginoon sa ating pagkatao at karakter kaysa sa iba pang mga bagay.
na siyang maaasahan mula sa totoong nagmamahal ng Diyos. Amen. Amen. Tinitingnan ni Lord yung ugali natin eh. Kung magiging tapat ka pa ba sa kabila ng lahat ng mga problema. Masasabi mo bang I love you, Lord? Kahit yung panahon ngayon natin, di ba? Sasabihin mo pa bang I love you, Lord? Wala na nga akong pera. Paano pa ako makakaatin sa gawain? Paano pa ako makakakanta nun? Wala nga akong pamasahe, wala nga kaming pagkain. Darating yung oras na yun eh. Buti nga tayo. Kumakain pa rin tayo ng 3 beses sa isang araw. May kasama pang merienda. Minsan may take out pa, di ba? Mas maswerte pa tayo kaysa sa iba. Yan. Minsan nagbibigay si Lord ng specific na assignment para sa isang tao. Sa Bible, kapag tinawag ng Diyos ang isang tao para gumawa ng isang bagay, wala talagang sumasagot na I'm ready. Amen. Diba? Kayo ba, nung tinawag kayo ni Lord, ready ka na ba? Diba? Ayoko muna. Dami ko nang ginagawa eh. Sasama ba ako dyan? Tagal-tagal ng gawain nyo. Wala sumagot dito na ready agad ako. Yes, Lord. Susunod ako. Wala agad nagsabing ganun. Bantulot pa yung iba, di ba? Eh, kayo ba, Sister Conchit, sumunod agad kayo, di ba? Hindi naman agad. Bigyan muna ako sakit. Oo. Nagkaroon muna siya ng sakit bago siya sumunod, di ba? Walang nagsabi na ready na agad ako nung tinawag tayo lahat ni Lord. Eh, kahit ako, hindi agad ako. Eh, sige, saka na lang. Saka na lang ako sasama sa inyo magbaba ng Mama Mary. Eh, kasi nagtatrabaho ko eh. Siyempre, napapagod ka pag uwi, di ba? Yun, ganun. Walang nagsasagot ng ready agad. Sabi nga ni Moises sa 4, sabi niya rito, sinabi ni Moises, Panginoon, sa mula't mula pa ay hindi po ako mahusay magsalita. Makapal po ang aking dila, eto nga't pautal-utal akong magsalita. Kasi nung tinawag si Moises, bulol-bulol yan eh. Totoo, bulol-bulol siya, di ba? Kaya ayaw niya, ayoko, paano ka paniniwalaan? Eh, utal-utal ako kung magsalita. Pero siya yung pinili ng Diyos, di ba? Kaya yung mga iba nating kasama, pag tumatayo rito, di ba nahihiya sila? Ganun talaga, nakakahiya minsan. Kasi natatakot tayo na mapahiya. Pero dapat pala, pag tinawagan ng Diyos, yes Lord, ready na po ako. Eh kasi di ba nahihiya tayo sa magot ng yes? Nag-iisip muna tayo, baka mamaya mapahiya ako, tatayo ako dun. Walang tumayo rito na hindi nanginginig ang tuhod. Hindi nanginginig yung bibig sa pagsasalita. Kasi nandun yung kaba, yung takot, kasi baka mapahiya. Kaya nga tinawag siya, ayaw niya, di ba? Kasi sabi niya, eh siya nga utal pa, eh tayo nga diretso magsalita, natatakot tayo magsalita. Amen. Walang nagsasabi na ready agad ako. Hello? Hi. Si Gideon, sabi niya, Gideon 6:15. Sumagot si Gideon, paano ko maililigtas ang Israel, ang sambahayan ng pinakamaliit sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili siya pero pinakamahina. Ayaw niya. Ang tagal niya bago sumunod kay Lord. Di ba lahat tayo minsan, ang tagal natin sumunod kay Lord. Sumunod na nga, di ba, huminto. Hello? Di ba? Ang tagal na natin kay Lord. O, di ba? Sa isang problema lang, nabubuwag tayo. Di ba? Humihinto tayo. Hinto tayo ng hinto. Ay, huwag muna umatin dyan. Kasi nakikita ko si ganon. Nandun yung kaaway ko, nandun yung kagalit ko. Di ba? Pero yung biyaya ng Diyos hindi humihinto Pero ang tao humihinto. Sa totoo lang. Nakakita ng pangit. Nakakita ron. Sa totoo lang, di ba? Nakabuka na. Kaya nagkakaroon kasi ng problema, di ba? Parang ayaw mo na umatin, hinto mo na. Pero salamat sa Diyos kasi nandito ulit tayo. Pasalamat tayo, may mga taong ginagamit si Lord para bumalik tayo sa gawain ng Panginoon. Pero dapat, pag nandito ka na nga, hindi ka na umaalis, di ba? Oo, dito ka na. Pag dito ka pinili ni Lord, dito ka na. Kasi, kahit saan tayo umatin, pag ganun yung attitude mo kay Lord, aalis ka pa rin doon sa inatinan mo. Amen? Huwag mo sabihin na walang darating na problema. Mayroon darating na problema. Kaya dapat naka-ready tayo. Si Abraham, sabi sa Genesis 17:17,
Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya. Nang kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako, ngayong ako'y 100 taon na. At si Sarah, maglilihi pa ba yung gayong siya'y 90 taon na? Di ba? O kahit si Abraham, di ba? Tinawag ni Lord. Na magkakaanak, di ba? Meron pa magkakaanak na 100 years old, tapos yung asawa mo baog pa, 99 years old. Sumasaog. Si Sarah ka ba? O, diba? Maraming mga propeta, mga lingkod ni Lord, tinawag. Sa umpisa, hindi agad nagsabi na, Lord, sige po, sasama po ako sa inyo, diba? Kahit nga tumawa siya, napatawa siya. Nasa Bible to, diba? Tumawa siya, sabi niya. Kahit nga si Sarah tumawa, sabi niya, ano ba itong tao na? Lilihi pa raw ako. Luoy na ako, lantang-lantang. Di ba sabi ni Sarah yun? Kaya nga minsan ang pagtawag ni Lord hindi natin inaasahan, di ba? Pero tatawagin ka ng Diyos. Minsan tatawagin ka sa kasakitan. Tatawagin ka may problema kang mabigat. Totoo yun. Iba-iba yung pagtawag. Kaya mas magandang tinawag tayo, nakatayo pa rin tayo. Malakas tayo. Amen. Nag gusto nyo, bedridden kayo, nakalagay kayo sa stretcher. O kaya nasa wheelchair kayo. Di ba ang hirap nun? Buti nga isa nating kapatid, di ba? Ang tiyaga. Na kahit hirap na hirap pumakat sa hagdan. Kasi minsan magiging inspirasyon mo siya, di ba? Hirap na hirap siya kasi sabi niya nga, makasalanan ako ng araw, pero nagbabalik loob siya sa Panginoon. Kaya hirap na hirap siya sa pag-akyat, sa pagpunta rito. Kasi gusto niyang mabayaran lahat yung utang niya ngayon. Amen. Kaya nagsusumikap siya. Ganun yung pagtawag na sandali kang tinawag, malakas ka. Nung guminhawa ka, maraming tinawag si Lord sa gawain niya. Mga may sakit, di ba? Pero nung gumaling, nasa na? Di ba? Wala. Umalis na sila nung gumaling sila. Ayaw na nila. Kinakatwiran nila ibang tao. Bakit ibang tao, anuhin mo, pinagaling ka nga ni Lord. May nakita ka lang konti sa kapwa mo, ayaw mo na. Hindi si Lord yung dilapitan mo, di ba? Kasi nakakita ka lang ng konting problema, ayaw mo nang umatin. Pero pinagaling ka ng Diyos sa gawain niya. Kaya dapat magbabayad tayo ng utang na loob. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Si Jeremias, isa pastong tinawag ni Lord. Jeremias 1:6. Sinabi ko naman, Yahweh, hindi po ako marunong magsalita, bata pa po ako. Di ba? Sabi naman ni Jeremias. Ayaw na rin sumunod, di ba? Ayoko nga, bata-bata ako pa eh. Gagawin mo kung ano, tagapagsalita, ang bata-bata ko nga. Di ba sabi niya, anong sasabihin ko pag pumunta ako sa lugar na yun? O di ba sabi ni Yahweh sa kanya, ako ang magsasalita para sa iyo, huwag kang matakot. Pagdating mo doon, ako ang magbubuka ng bibig mo. Ako ang maglalagay sa bibig mo ng sasabihin mo. Kaya minsan, di ba, takot tayo magsalita. Pero pag nandito na sa harap, di ba, tuntunin nyo. Lahat ng tumayo dito, ay, bakit ako? Di ba, ganyan sa una, bakit ako? Di ba ako marunong eh. Tuntunin nyo habang tumatagal, ayaw ng bitawan yung mind. Di ba? Kasi napupuspos na sila ng banal na Espiritu Santo, kaya pag nagsalita sila tuloy-tuloy. Maraming tinawag si Lord na gano'n. Sa una nahihiya, natatakot. Pero nung naramdaman niya yung Espiritu ng Diyos, tuloy-tuloy na. Hindi na natatakot magsalita. Hindi niya na sinasabing bata pa po ako. Amen? Si Isaias, tinawag din ni Lord yan. Isaiah 6:5. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga kahit makasalanan ka, tinatawag ka ng Diyos. Walang exempted. Hindi yung malilinis yung tinatawag ni Lord. Lahat makasalanan ang tinawag ni Lord. O meron ba sa atin na walang kasalanan? Lahat tayo makasalanan, kaya nga tinawag tayo ni Lord sa gawain ito eh. Lahat tayo nagkamali, nagkulang kay Lord. Amen? Kaya huwag niyo sasabihin, ayoko kasi tsaka na lang pagka nagbago na ako. Di ba minsan yung iba, ayoko kasi
Kasi marami pa akong kasalanan. Kailan ka susunod kay Lord? Diba? Hindi ka naman mababago, di ba? Hanggat di ka sumusunod kay Lord. Isa pang tinawag ni Lord si Esther. Esther. Sabi niya sa 4:11, alam ng lahat na ang batas ng kaharian ay walang itinatangi. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi ipinatatawag ay papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang gintong sentro. At ako'y 30 araw nang hindi ipinatatawag ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasi hindi pwedeng lumapit sa hari, di ba? Puputulan ka ng ulo pag hindi ka niya pinapatawag. Pero dito, si Esther to, nag-ayuno to. Nagdamit ng sako, nagbuhos ng abo sa ulo bago siya lumapit sa hari. Amen. Kaya nung lumapit siya sa hari, nagtagumpay siya. Amen. Kasi nauna yung panalangin, pag-aayuno. Kasi siguro minsan, yun nga yung kulang sa atin, yung pag-aayuno. Bagamat nag-aayuno tayo, okay naman na mag-ayuno na hindi lang sa pagkain. Minsan yung bibig natin, minsan bawasan din natin yung mga salita na hindi karugod-dugod sa ating Panginoon. Dati di ba nagpa-fasting na dito? Hindi na nagpa-fasting? Pacific na? Ano ba yan? Hindi tuloy-tuloy yan. Pero minsan, kung gusto natin, di ba, yung sarili natin, kahit hindi rito, halimbawa, Biyernes, gusto mo mag-fasting, fasting ka. Biyernes, gusto mo mag-fasting, huwag ka kumain, light lang kainin mo. Okay lang, kasi mga nandito, puro senior. Hindi na pwede. Oo, kaya nga, di ba, mahihina na. Kaya minsan, talagang kakain kahit pa paano. Isa pa, yung binatang mayaman. Mateo 19:22. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang salita ng Diyos. O diba? Hindi siya makasusunod kay Lord kasi ayaw niya ipagbili yung kanyang kayamanan, di ba? Sino naman si Raulo ang magbebenta ng kanyang ari-arian? Di ba? Pero minsan tinetes nga tayo ni Lord, di ba? Sa konting bagay lang, yung pagbibigay. Minsan kasi yung iba nagbibigay. Marami pa sinasabi. Oo, di ba? Kaya nga minsan gusto nilang magbigay. Yung iba naman, may sinasabi pa rin, di ba? Magbigay ka, hindi magbigay, mayroong sinasabi. Pero pag nagbigay ka kay Lord, bahala na si Lord, di ba? Yes. Sabi nga, yung nagbibigay, pinagpapala ng Diyos yan. Hindi yan nauubusan. Laging may laman yung kanyang basahan ng harina. Kasi nga, marunong siyang magbigay sa Panginoon. Yung binatang mayaman, ang daming kayamanan, di ba? Ayaw magbigay. Yung ayaw nilang magpahagi. Amen. Sino pa? Si Ruth. Si Ruth. Sabi sa Ruth 1:1, di ba nasa Bible ito? Kasi si Ruth, kasi yung yung magulang niya, ang biyanan niya si Noemi. Namatay ang asawa ni Noemi, may 2 siyang anak, yung isa niyang anak, napangasawa si Ruth. Pero namatay din ang 2 anak niya. Pero sa bandang huli, sabi nga ni Noemi, umuwi na kayo sa inyong bayan. Iwan nyo na ako. Wala na akong maibibigay sa inyo. Hayaan nyo na akong mamuhay ng solo. Di ba para sa magulang dito Ano sabi ni Ruth? Sabi niya, hindi kita iiwan. Sabi niya. Kahit saan ka pumunta. Di ba manugang lang yun? Si Ruth. Sabi niya, hindi kita iiwan. Sasama ako sa'yo kahit saan ka pumunta. Ako yung mag-aalaga sa'yo. Biyanan niya lang yun, di ba? O, di ba nakita ni Yahweh yun? Sabi niya, pinagpala niya, di ba nakakakilala siya ng si Bush yung mayaman? Naging asawa niya si Ruth. Kaya namuhay siya ng marami. Kaya minsan tinetest tayo ni Lord pagdating sa kayamanan, di ba? Sabi niya, kahit mahirapan ako paglilingkuran kita. Biyanan niya lang yun. Minsan merong nanay mo na, di ba? Tunay mo ng nanay, hindi mo nga mapaglingkuran ng totoo. Di ba? Pinagdadamutan mo pa, di ba? Hanggat wala nang maibibigay sa'yo, lalapastanganin mo yung magulang mo. Pero siya, biyanan niya lang yun. Buong puso niya pinaglingkuran ang kanyang biyanan. Kaya naman pinagpala siya ng Diyos. Amen. Kaya nga yung
Ibabahagi ko sa inyo mga nasa Biblia lahat to. Yung mga karakter sa Bible. Kung paano sumunod sa Panginoon. Ito na yung last, si Saul. 1 Samuel 10:22. Sumagot si Yahweh, naroon siya sa bunto ng mga daladalaan at nagtatago. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. O diba, nagtatago siya. Kasi si Saul, diba, naging makasalanan din. Kaya ayaw niya nang magpakita kay Yahweh. Nandun siya sa bunto ng mga dalaan. Yung mga bunto ng mga daladalaan, tago siya kay Yahweh. Ayaw niya nang magpakita kasi nasabi niya makasalanan siya. Marami na siyang pinapatay na tao. Minsan, may mga kriminal na handang patawarin ng Diyos kasi nagsisi. Sabi nga, mga tinawag ng Diyos, hindi magaling magsalita. Tinawag ng Diyos, masyadong mahiyain. Diba? Tinawag siya ng Diyos, pero masyado siyang makasalanan. Masyadong delikado. Di ba mayroong taong delikado? Hindi siya kakain ng, halimbawa, yung kutsara mo. Itaw-daw mo na sa hindi siya kakain. Kasi delikado. Di ba? Maselan. Yan. Sabi nga, meron naman tinawag, masyado namang mahirap. Di ba? Walang-wala talaga, tinawag siya. Pero pinili siya ng Diyos kahit mahirap siya. Amen? Meron tinawag na mabigat ang problema, mabigat ang dinadala. Pero walang talagang nagsabi na, okay Lord, susunod ako. Di ba? Tumanggi sila sa umpisa. Lahat tumanggi. Pero pagka nakilala mo na si Lord at tinawag ka niya ulit, sasabihin natin, okay Lord, ready na yata ako. Meron bang yata ready na yata ako. Sige Lord, susunod na ako. Kung di ka pa nagkasakit, hindi ka pa naghihirap, hindi mo pa sasabing ready na ako. Kailangan dumanas muna tayo ng kahirapan bago tayo sumunod. Yes. Amen? Amen. Sabi nga, overrated ang pakiramdam na ready ka na. Minsan hindi inaasahan ng Diyos kung handa ka. Pero ang gusto ng Diyos yung pagsunod. Amen. Hindi niya tinatanong ready ka na ba? Hindi. Makita lang ni Lord na sumunod ka kahit nahihirapan ka. Okay na kayo ng Diyos. Yung pagpapala ng Diyos dadaloy sa atin lahat. Amen. Yun lamang po ang nagawal para sa atin. Amen. Tayo na po tayo lahat. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Maraming salamat sa mga mensahe mo sa amin sa araw na ito. Nawa, Panginoon, patuloy kaming magdesisyon sa aming pagsunod sa iyo. Nawa yung pagsunod namin, Panginoon, hindi lamang kami napipilitan. Hindi na kami kailangan paalalahanan, Panginoon. Alam namin sana yung debosyon namin, yung obligasyon namin sa pagsunod sa iyo. Nawa, Panginoon, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming patnubayan, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, patuloy mo kaming patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan at pagkukulang sa aming pag-awit ng pagsisisi.
namin gustong gawin, Panginoon. Gusto namin sumunod sa iyo, pero napakaraming hadlang, Panginoon. Nandun yung pag-aalinlangan, Panginoon. Yung mga salita, Lord, na narinig namin, Lord, yun na nagiging hadlang upang hindi kami makasunod sa iyo. Lord, patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. Nawa maging devoted kami sa pagsunod sa iyo. Hindi nag-aalinlangan, Panginoon. Hindi naghahanap, Lord, ng napakaraming bagay para makasunod. Lord, sapat na yung aming pagkatao, Panginoon, yung aming isip, yung aming puso. Baguhin mo lang kami, Panginoon, at patuloy kaming makasusunod sa iyo. Lord, nawa alisin mo sa amin yung pag-aalinlangan sa pagsunod. Gusto namin sumunod, narito kami, makasalanan, maraming nagagawang pagkukulang, Panginoon. Pero Lord, nagpupumilit kami. Gusto namin makasunod sa iyo. Sa panahon ngayon, Panginoon, napakaraming nangyayari sa buong mundo, sa aming bansa, Panginoon. Gusto namin maglingkod, Panginoon. Hawiin mo lahat ang aming daraanan, Panginoon. Hawiin mo lahat ang mga tinig na aming daraanan, yung mga nagiging tibok sa aming mga paa, Panginoon, para makasunod kami. Nawa, Lord, baguhin mo kami lahat sa oras na ito. Patuloy kami nagsisisi sa lahat ng aming mga kasalanan sa iyo. Kung minsan, Lord, hindi mo sa aming isip ang mga buhay mong salita. Narinig lamang namin sa kabilang tenga at tatagos sa kabilang tenga, Panginoon. Yun lang, Panginoon. Parang hangin lang nagdaan, Panginoon. Nawa, Lord, patuloy mo itimo sa aming isip, sa aming puso ang mga buhay mong salita. Para makapaglingkod kami, Lord, na may kabanalan at may katapatan, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, ipagkaloob mo sa amin, Lord, yung masidhing pagnanasa na magpatuloy kami sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Magsisisi kung wagas ay walang katumbas, hanggang puso niya'y laging bukas at kanyang inuwin ang landas. Magsisisi ang ulo ng puso kong ito. Patawarin mo sana ako pag sa amoy tingin mo. Maraming salamat, Lord, sa kapatawaran na ginawad mo sa amin. Maraming salamat, Lord. Alam namin sa oras na ito, lahat kami nilinis mo na. At patuloy ka namin papupurihan, pasasalamatan. Pupurihin namin ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo sa oras na ito. Patuloy ka magpadama sa amin sa oras na ito, Panginoon. Narito kami, Lord. Hawakan mo kami ng mahigpit sa pag-awit namin ang Glorify Thy Name. Father, I love you. Glorify thy name in all the earth.
iba kundi Ikaw, Panginoong Jesucristo. Ang salita mo'y buhay, mabisa, higit ang katanas, istapak na magkabilay talim, na tumatago sa pinagwala naming kalwat ng aming espiritu hanggang kung sa aming kaso-kasulat utak sa buto. At wala kaming maililihim sa iyo, Panginoon, ang lahat ay natatad sa iyong paningin at sa iyo kami magsusulit. Panginoon, sa oras na ito, patuloy po kaming humingi at humihiling sa iyo. Patuloy namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming community, ang servants of Jesus and Mary. Lord, lahat ng aming mga elders, disciple, coordinators, ministry head, Panginoon, lahat ng aming miyembro, Panginoon. Lord, Ikaw ang nakakakilala sa amin, Panginoon. Gusto namin sumunod at maglingkod sa iyo. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, lalong-lalo ng aming spiritual director, Reverend Father Melvin Castro. Patuloy mo siyang bigyan ng maayos na pangangatawan, kalakasan, dayo sa kasakitan, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy ko itinataas sa iyo lahat na may mga karamdaman, maging ito'y nasa ospital o nasa kanilang tahanan. Abutin mo sila ng mapagpalang kamay, Panginoon. Aming kapatid na si Apolinario Gobrin, may bukol sa baga. Alfonso Apari, sakit sa baga. Peter Lawrence, bukol sa breast. Mirna Giling, Ortiz, breast cancer. Dorita Cacao, Ernesto Honyo. Lolita de la Cruz, Melissa Candelario. Norma Celisa, Anita Robles, Bernard Rindiana, Patricia Ocampo, Panginoon, na mga cancer patient. Ganon din si Carlo Espino, Carlito Sinyo, na may sakit sa puso. Robert Alamani, Marilyn Barso, Joseph Cabarlo, spinal cord cancer. Jesus Simbola na na-stroke at si Gloria Pineda. Leti Cristobal, bukol sa breast. Narciso Miklat, Lorena Carmona na na-stroke. Ganon din ang aming kapatid na si May Belisario, Panginoon. Aming kapatid Esther Pineda, Roger Torres, Juliana Torres, Rosalia Gubrin, Juanito Bayona, Percival Inocencio, Leonie Dosal Edep, Efren Edep, Reynaldo Amado, Jas Francis Amado. Ganon din si Christian Amado, hipuin ang puso na lumapit sa gawain ng Panginoon. Mary Ann de la Cruz, na nawa, Lord, patuloy na siyang makalakad. Joey and April Toma, na nawa, Lord, patuloy silang magkaanak, Panginoon. Bigyan mo sila ng anak, Panginoon. Si Ferdinand Delector, na mabenta na ang kanyang lupa, at ganon din si Milagros Agor. Si Dominador Molina, hipuin at palambutin ang puso niya sa gawain. Si Flora Setcor, aming kapatid na si Betty Bituon, Lord, bigyan mo siya ng kalakasan, kagalingan ng kanyang buong katawan, Panginoon. Michael Lopez, Guillermo Dico, Segundo Gico, Panginoon. Lord, Ikaw po yung manguna at magpala sa kanya, Panginoon. Ganon din, Panginoon, special intention ng aming kapatid na si Hermie Pipito, Panginoon. Ganon din para sa kaluluwa ni Basilio, Macmac, Henry Dominador, Erlinda Sr., Alexander, at si Lucina, Panginoon. Lord, kayo na po ang bahala, Panginoon. Kayo ang nakababatid, Panginoon, ng lahat ng bagay. Wala kaming maibabalik sa iyo, kundi patuloy ka lamang naming papurihan at pasalamatan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, ibus mo sa amin ang masaganang pagpapala sa pag-awit namin ng Come, Holy Spirit. Amen. Go
Sa oras na ito, patuloy po natin ipatong ating kanang kamay sa ating mga ulo, ang ating kaliwang kamay, idantayin natin sa ating katawan na may karamdaman. Ganon din sa lahat ng nanonood ngayon, manalig tayo. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran at siya ang ating dakilang manggagamot. Awitin natin ng Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. Panginoon, maraming salamat po sa kagalingan na ipinagkaloob niyo sa aming lahat, sa lahat ng nanonood ngayon. Alam ko, Lord, na pinagaling mo na kami lahat sa lahat ng aming karamdaman. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya na. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya na. Sabay-sabay tayong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kita rin na